May isang simbolo na kinatatakutan at iginagalang ng mga tunay na treasure hunter. Yan ay ang cross, ang X at ang plus sign. Sa pelikula, ito raw ay tanda ng kayamanan. Ngunit sa totoong mundo ng Yamashita treasure hunting dito sa Pilipinas, ang simbolong ito ay maaaring magdala ng kayamanan o kamatayan. Sa video na ito ay ating susuriin ang isang larawan na ipinadala ng ating ka-TH. Ito ay naglalaman ng isang kakaibang bato na may nakaukit na cross at ito ay kanyang natagpuan sa isang old creek. At kung tama ang ating basa rito, ang nakatago sa harap ng batong ito ay maaaring nasa ibabaw ng isang capstone. Unahin natin ang pinaka-importante sa lahat, ang konteksto. Ang bato ay nasa loob ng isang lumang batis. At ito ay hindi simpleng detalye. Sa mga sundalong Hapon, ang mga batis o old creek ay permanenteng palatandaan. Nawawala ang mga puno, nagbabago ang mga daan, ngunit ang daluyan ng tubig ay nananatili sa loob ng maraming dekada. Ginagamit ang tubig bilang pantago. Hinuhugasan nito ang bakas ng paghuhukay. At kung mapapansin mo ang bato, mas maliwanag ito kaysa sa mga katabi nito. Ito ang tinatawag nating imported marker. Tingnan nating mabuti ang nakaukit. Hindi ito perpektong plus sign. Ang patayong guhit ay mas mahaba, mas malalim at tila humahatak pababa sa mukha ng bato. Hindi ito aksidente. Sa mundo ng pagbabasa ng mga marka, ang ganitong proporsyon ay isang mensahe. Ang pahabang guhit ay direksyon, ibig sabihin pababa. Hindi ito palatandaang lakarin. Ito ay palatandaang hukayin. Ang symmetrical na plus sign ay tinatawag na ultimate confirm. Ibig sabihin ay narito ang kayamanan. Huminto ka na. Ngunit kapag ang patayong linya ay mas mahaba kaysa pahalang, nagbabago ang kahulugan nito. Ito ay nagiging depth indicator. Ang mahabang guhit ang baras ng hukay. Ang maikling guhit naman ang ibabaw. Kung iaangkop natin ito sa larawang ito, malinaw ang mensahe. Ang deposito ay direktang nasa ilalim ng batong ito. Hindi sa gilid, hindi sa sukat, kundi sa ilalim mismo. Ngunit dito naman tayo sa mas praktikal at mas nakakatakot na pananaw. Hindi sapat ang simbolo. Mas mahalaga ang lohika ng mga sundalong Hapon. Sa loob ng batis, ang isang malaking batong tila wala sa lugar, may marka at direktang nasa agos ng tubig ay tinatawag na capstone. Hindi ito palatandaan lamang. Ito ang takip. Kapag inalis ito ng walang tamang paghahanda, ang kapaligiran mismo ang maaring papatay sa iyo. Ang isa pang dapat nating tingnan ay ang apat na bahagi ng cross, ang tinatawag na quadrants. Kung may maliit na tuldok, tatsulok o chip sa isang bahagi, dito inililihis ang lokasyon ng hukay. Ngunit sa larawang ito, wala tayong makikitang secondary mark. Walang dagdag na simbolo. Walang indikasyon ng offset. Ang katahimikang ito ay nagsasabi ng isang bagay. Ang bato mismo ang target. At kapag ang target ay nasa loob ng batis, isang bagay ang laging kaakibat nito. At yan ay ang tubig. Ngayon ay makinig kang mabuti sa bahaging ito. Dahil dito namatay ang maraming hindi handang treasure hunter. Ang mga sundalong Hapon
ay eksperto pagdating sa water trap. Kanilang hinukay ang baras sa tag-init. Inilagay ang kayamanan sa ilalim, tinakpan ng bato o semento at hinayaan ang batis na dumaloy muli sa ibabaw. Kaya ang tubig ang siyang nagtatago ng pasukan at ito na rin ang nagiging seguridad. Kapag sinubukan mong hukayin ito nang hindi inililihis ang agos o nabasag mo ang selyo, ang presyon ng tubig ay babaha sa baras sa isang iglap. Ngayon ay kailangan nating harapin ang katotohanan. Hindi lahat ng cross ay gawa ng tao. Ang kalikasan ay kayang lumikha ng bitak, lalo na sa mga batong binabangga ng baha. Ngunit may paraan para malaman ang totoo. Linisin ang uka, alisin ang lumot at putik, at saka suriin ang tekstura. Ang likas na bitak ay makinis. Ang ukit ng tao ay magaspang. Kaya tingnan ang lapad at saka lalim. Ang natural na bitak ay pabago-bago. Ang gawa ng tao ay pantay. At kung ang marka ay nasa mukha lamang ng bato, mas malaki ang tsansa na ito ay sinadya. Kung pagsasamahin natin ang lahat, malinaw ang dalawang interpretasyon. Una, ito ay direktang palatandaan ng lalim. Nasa ilalim ang deposito. Pangalawa ay maaaring ito ay takip ng isang baras na protektado ng tubig. Ngayon kung ikaw ay nakahanap ng katulad nito, ang unang hakbang ay hindi pala, kundi pag-aaral. Kung posible ay ilihis muna ang agos, suriin ang paligid at higit sa lahat ay igalang ang panganib na kasama ng simbolong ito. Ang cross sa batis ay hindi pangako ng ginto. Ito ay babala. Babala na ang kayamanang iniwan ng digmaan ay may kapalit. Ang bato ay hindi basta bato. Ang simbolo ay hindi dekorasyon. At ang kalikasan ay bahagi ng bitag. Kung may hawak kang ganitong palatandaan, tratuhin mo ito na parang may buhay. Dahil dito sa mundo ng Yamashita Treasures, ang kaalaman ang tunay na yaman. At ang kamangmangan ang pinakamabilis na hukay ng sariling libingan. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.